Hindi lang pala maliit na voltahe yung naputol, yung secondary line pala. Ayan oh. Secondary line pala talaga naputol. Kahit pala na gawa natin ang paraan nito, kahit na maglagay tayo ng panibagong supply, hindi pa rin pala obra. Kasi may putol pa rin ito. May putol pa rin yung isang linya oh. Pambira na yan. Okay. Sunod-sunod tayo. Puro tayo live yung gawa natin. Live fit na 1000.2 galing Negros. Category 6 galing Palawan. Tapos ito naman, kalimutan ko taga saan to si Bossing. Nung dinala rito to wala ako eh, nasa Crown ako. Ayan, fit na 1000.2. Medyo bago-bago pa to kaysa dun sa may isa na gawa natin. Okay. Ito, tinanggal ko na agad yung takip para mas mabilisan na yung video natin. Kung mapapansin nyo, may tangke na siya oh. Tangke, matawag dito ay silencer. Sisilip ko kung bangga. Ay hindi naman pala, pasok pala yung kon dito, yung 22,000 na ganito katangkad. Natin kung anong value ng kapasitor. 63 rin pala. Tingnan nyo guys oh, 63,000 ito, 63,000 ito na 22. Ito 22 din, pero mas matangkad ito no. Mapansin ko parang may mga lumubo na parts. Mamaya na lang. Okay, yung issue hindi ko rin alam, hindi rin kami nakapag-usap ni Bossing. Basta bahala na ako dito. Ngayon, binuksan ko na. Ayun, naka-plug in yan doon sa may valve. Hayaan nyo, pag makaluwag-luwag ako, maglalagay na rin ako ng valve dito para pag dito ako na side gumawa is dito na lang tayo mag-plug in. Kapag dito naman na side, dito ay mag-plug in. Ito, CE68 ito. Kaso, medyo madugo ito. Okay. Ngayon pakita ko sa inyo anong issue nya. Clip, protect, sabay lahat. Yung valve natin bumaba naman. Naka-bridge pad pala doon no? Naka-bridge oh. Teka lang ha, baba natin na naka-bridge eh. Teka lang ha, ayusin natin, baba natin to, naka-bridge. Baba natin to. Teka lang. Okay. Ayan, hindi na naka-bridge yan. Ulitin natin. Ayan, naka-protect talaga siya. Clip, protect, problem. Ayun, bali, ito yung mission na dapat natin gawin. 40 days. 42 days, di ba? 42 days video. Fit 1000.2, naka-clip, and then protect problem. Parang meron akong ganitong nagawa nung nakaraang taon pa. Yung taga Kamsur ko na kwan, taga Camarinesor Bicol na customer ko nung dinala rito sa akin, parang ganito rin yata yun. Fit na 1000.2 rin yata yun. Clip, protect problem rin yata. Okay. Medyo nakalimutan ko na kung ano yung ginawa ko doon. Paano kaya ito? Tanggalan nga natin na supply. Tanggalan ko ng supply. Pero nangangamba ako dito sa may kapasitor niya na medyo buntis na yung iba. Ito. Tapos tanggalin ko lahat ha. Tanggalan ko lahat ng supply para dapat dito palitan ni Bossing na kapasitor to. Ayan, tinanggal ko yung mga supply niya. Ang naiwan na lang dyan is sa indicator na lang. Ulit, tingnan natin kung ano mangyari. Wali. Ganun pa rin. Okay, alam ko ang problema niyan is dito sa may power supply. Tanda ko, hindi lang ko sure ha, yung ginawa ko noon ng taga Bicol, nasa power supply yung problema noon. Parang may putol na linya. Sana ganun din yung issue nito. Although sige, try natin sukatan. Tingnan natin kung may bias siya or wala bago natin baklasin ito. Pinalik ko ulit yung supply. Sukatan muna natin. Tingnan natin kung tingnan ko kung pumutok yung fuse. Baka mamaya parang sibak yung mga fuse eh. Na parang sibak yung fuse. Sige lang. Sige, sukatan natin ang bias. Sige. Take 2. 2.0.
Kasi pareso lang bias. Dapat kung supply yung may problema doon na kulang na voltahe sa may regulator, dapat may bias to dito. Wala oh. Wali. Sabi nga ng kalabaw sa kanto. Wali oh. Tay ka diya. Walay bias. Ngayon, sisilipin natin. Parang wala talagang fuse. Walang fuse. Baka may nadali na mga output dito or MOSFET. Baka nagkiklip na ito. Dahil nga ayun, parang nabuntis yung mga kapasitor eh. Dapat ito, palitan lahat. Basta bahala na, kusapin ko na lang si Bossing eh. Troubleshoot ko muna to. Okay, nabaklas ko na yung channel 1. Kanya, confirm. Sira nga yung, or busted nga yung fuse. Open. Na-open siya. Tingnan nyo. Tester natin na pogi. Ito, open. Yan, open si Sami. Dalawang side, puro open. Tapos, ito, may output na sira to. Ito, hindi siya shorted. Dito, shorted. Ayan, oh. Yan, dito sa may, anong side to? Hindi ko makita. Basta positive yata yan. Pula. Positive side nga. O, yan, oh. Dito, parang wala akong nakitang short. Okay naman. Tapos, sa MOSFET, ito yung MOSFET nya. Buo. Tapos dito buo. Malamang may nadali na output dito dahil siguro nagki-clip. Dahil nga yung mga kapasitor oh, nalulubo na, kinakapos, tapos hatawin. Kaya sa init yung output. Okay, baklasin ko muna yung mga resistor para ma-check natin pa isa-isa. Malaman natin kung alin yung or ilang piraso yung may problema or ilang piraso yung sira na output. Dito tayo sa may kabilang side lang. Nabaklas ko na yung mga bloke dito sa may kabilang side kasi dito yung may shorted sa may diode. Ngayon may nasagap na ako na sira. Isang piraso dito nakatutok sa may diode. Ito to. Yan ang short to. Yan, shorted. And the rest nito is buo. Buo naman to. Okay. So ayan. Dito naman wala namang short to dito eh. Ngayon tanggalin ko ito. Pag tinanggal natin to, kailangan mawala itong short ng diode. Kapag tinanggal ito na may shorted pa rin, maring diode sira rin. Tanggalin ko muna ito. Pinaklas ko na yung output. Ayan, value nito ay 0302. Yan, 0302. Tapos, tingnan nyo yung mangyari sa diode. Mawawala yung short nito eh. O yan o, hindi na sa shorted o. Kolekta rin ko yung test prod. Dapat, walang galaw to. O, wala na. O, diba? Wala na. Meaning, okay na yung side na ito. Ngayon, dito naman sa may MOSFET, wala naman ako nakitang sira dito eh. Ngayon, mamaya na natin palitan ito ng output. Try muna natin lagyan ng fuse ng panibago. Tapos salpak natin sa may casing. Tingnan natin kung ano mangyari, kung normal ba siya or may problema pa na iba. Binalik ko na sana. Binalik ko na yun sana sa casing. Nilagyan ko na ng fuse oh. Ang problema, umilaw ng todo yung bulb natin doon. Meron palang leak. Nalusutan ako. Meron palang leak na kapasitor dito, na transistor dito oh. Hindi siya shorted pero leakage. Okay lang yan, kasama yan sa buhay ng technician. Akala mo okay na, yun pala meron pa leak. Yung iba buo to oh. Ito lang na iba oh. Malaw siya oh. Dapat di gagalaw yan. May fuse na yan bago ah. Oh, maging normal. Ayun lang, mukhang hindi pa rin bumababa. Normal naman doon oh. Dapat dito nakaangat to eh. Ito nakaangat to. Dapat magno-normal yan.
tingin ko may problema talaga doon sa supply. Tingin ko talaga meron. Tapos dito wala pa rin bias. May problema pa talaga. Karon pa rin, no? Samantala napalitan na natin ng kanya, ng fuse yan, tapos nakuha natin yung sira. Sige, dako muna tayo sa may power supply. Tayo natin, hanapin natin ang problema dyan. Nag-usap na kami ni sir na pumayag na papalitan itong mga kapasitor. Kapasitor ito puro lobo rin, no? Nung unang gumawa, pinalitan nila lang dalawa lang. Dapat isang palit lang dapat. Kumbaga pinalitan na dapat lahat. Ang nangyari, dalawa lang. Ganon din ang ipapalit natin dito, Broadway rin. Ang problema, parang 6 or 7 na lang yata yung naiwan na stock dun sa may Broadway. Bala na, hanapan na lang natin ng diskarte yung iba. Palitan muna natin kapasitor nito. Kasi wala na, na to, alog na ito. Ayan, oh, na-deform na yung pitan nya. Palitan muna natin para makapag-troubleshoot tayo ng maayos. Napalitan ko na ng kapasitor, oh. Ang ganda niyang tingnan, oh. Ito, bunot lang ito. Galing to sa ibang amplifier. Niram ko muna para makompleto lang. Ganda niya tingnan pala pag matangkad. Ganda niya tingnan pag matangkad. Halos saktuan lang talaga siya. Halos saktuan lang. Angas, ang ganda tingnan. Ngayon, naibalik na natin yan. Ito, nag-troubleshoot ako dyan sa may input buffer. Buo, gumagana yung input buffer niya. Ngayon, dito, ito kasi sa may clip ito eh. Ito. Kita ko sa inyo. Dito pa lang muna tayo, ha. Wala pa tayo sa may kabila, ha. Ito, tingnan nyo. Clip protect. Ngayon, bunutin ko to. Mawawala yan. Hindi bumaba yung protect. Ayaw mag-relay. Pero may pero pa yan. Pero good yung bias niyan. Ibig sabihin nito, good na yung amplifier. Maaring baka nasa relay ang problema. Ayan, oh, may gumalaw yung tester ko eh. Mag-ingat tayo rito kasi lagi ako nadidisgrasya rito. Oh, ayan, oh, may bias siya, oh. Diba? Ganda ng bias niya, oh. Halos nasa 0.3, magpo 0.4 na. Ibig sabihin, good na yung amplifier. Pero, ayaw mag-relay. Mamira na yan. Yung pagkahaba-haba ng prosesyon. Hirap na hirap ako. Alam niyo kung bakit? Minaklas ko na ito. Minaklas ko na yung power supply ulit. Sinilip ko kung anong mga parts na sira dyan. Buo naman. Yung LM317, buo. Yung itong board na to, minaklas ko nga, oh. Tapos nagduda ako, sinalpak ko pa siya dyan sa may isang live pit na yan, oh. Nagtitrigger naman yung relay, nawawala naman yung protect. Sabi ko, bakit ganon? Tapos kapag magsukat ako ng voltahe dito, may voltahe naman. And then, ito na, isa na lang yung pinagdudahan ko, sabi ko. Kasi na-check ko naman na lahat. Yung input buffer na to, pinagana ko ito, tumutunog naman. Sabi ko, isa na lang, yung transformer. Yung dito, kailangan may masukat ka dyan na anong voltahe niyan? 21. Kailangan may masukat ka rito 21.021. Ngayon, ito, kumuha ko ng ideya rito. Ito kasi, working na ito eh. Yung inantay ko na lang yung pan na lang. Dito, may masusukat kang 21.021 na tama. Ngayon, balik tayo rito. Buti, meron isang pit doon. And then, pero duda pa rin naman ako eh. Ngayon, pagsukat ko rito, wala nga, pilay. Ngayon, pakita ko sa inyo. Yan, oh. Yan, naka-on na yan. Binunot ko lang yung mga supply na malalaki para safe. Tingnan nyo. Dito. Oh, ito, tama. May voltahe dito, ah. May voltahe. O yan, may voltahe dyan. Tapos itong isa, wala. Meron man siya 5 volts lang. Oh, na dapat 21 yan. Kaya pagdating dito, tabingi yung voltahe. Tabingi. Kaya magpo-protect siya. Okay, ngayon
ang gagawin natin, pwede sana ipag-short to pero hindi ko na gagawin. Sira to, sira ito. Although, sige nga, pakita ko sa inyo. Hanap ako ng alambre. Hanap tayo ng alambre. Teka lang hanap ko ng alambre. Or ito. Pakita ko sa inyo na kung ano mangyari. Dito, teka lang nga. Ayan, pinag-short ko ito Pinag-short ko yan. Tingnan nyo yung ilaw. Kung ilaw ng maliwanag yung bulb, ibig sabihin, working yan. Tingnan nyo. Oh, working, di ba? Toto. Working. Ibig sabihin working yung isang linya. Ngayon ilipat ko sa gitna and then yung dapat na sa isang 21. O yan. Ito nilipat ko siya. Dapat 0.21 to dito. Dapat iilaw pa rin yan. Dapat iilaw pa rin yung bulb natin para ibig sabihin gumagana. Kapag hindi umilaw yan, ibig sabihin open na yan. Tingnan nyo. O wala. Diba? Hindi umilaw Naka-on yan naka-on Hindi umilaw. Ibig sabihin open. Na-open yung winding ng 21. Ang problema ngayon dyan, paano tayo mag-rewind nito? Tingnan nyo mahirap naman bakbakin to dito, tapos dito tayo mag-rewind. Baka mamaya masira pa tong gilid, lalo tayo magka-problema. Tuloy, hindi ako mapakali kung bakit sabi ko na open dito. Sabi ko babarinahin ko na sana ito. Binarinahan ko na nga dito sa ilalim Niligtad ko lang, tapos sinilip ko dito kasi dito ulit sana ako magbabarina. And then ito nakita ko kaya pala sunog pala pambira na yan. Sunog pala yung transformer nya sa may mababang voltahe nya. Okay, kaya pa to. Operahan natin to. Basta na kasumahirap. Nagbutas na sana ako doon. Tatagusin ko na sana dito sa may kabila kasi magre-rewind na sana ako ng panibago. Wala, ito talaga nangyari Buti napansin natin dito. Ngayon try kong operahan ito. Try kong operahan para may balik natin sa dati. Pambira na yan. Ilan pala maliit na voltahe yung naputol. Yung secondary line pala. Ayan secondary line pala talaga naputol. Kahit pala na gawa natin ng paraan nito, kahit na maglagay tayo ng panibagong supply, hindi pa rin pala obra. Kasi may putol pa rin ito May putol pa rin yung isang linya Gawin na lang natin dito, dugtong natin to. Dudugtungan na lang natin to. Kasi ito, kasi hindi mahirap to magbaklas. Dudugtungan na lang natin, dugtong natin to. Diskarte na lang to. Okay, balikan ko kayo kapag nadugtong na yan. And then para pakita ko sa inyo na magiging okay na siya. Ito na, tinugtong ko na. May bibigay ko sa inyo na tip is kung saan yung kaputol niya. Sabihin natin dito yung linya, tapos dito yung naputol. O dudugtong nyo lang yan. Tapos kung dito yung linya, o dudugtong nyo lang yung kapares niya. Basta sundan nyo lang yung kapares. Hindi pwede yung ito, tsaka ito. Ito, tsaka ito, hindi sa magiging salisi. Kailangan kung saan yung nakatutok na naputol, doon mo rin siya idudugtong. Tapos kung ano yung wire gauge na nilagay nyo, sabihin natin kung number 16 din. O di baling kumapal yung idudugtong nyo, wag lang bumaba or numipis. Okay, ito na may labasan nya. Medyo awkward man siya kasi nilagyan ko lang sa yung cable tube. Tapos pinaliguan natin ng varnish, an electrical varnish yan. Ayan, para mas matibay siya. Tapos yung maliit na voltahe, dinugtong na rin natin. Kung taga-subaybay ko kayo or sa mga lagi nanonood ng video ko, marami na akong nagawa ganito. Yung nakaraan ko, parang turbulence yata yun. Sunog din yung transformer. Okay rin, nagawan ko rin naman ng paraan. Wala naman tayong choice kaysa mag-rewind tayo ng panibago nito, mas lalong tatagal lang. Although ito, pwede naman to, working naman ito Okay, balik natin to. Tapos testing natin. Okay guys, bali eto, pasensya na kung binubilisan ko yung video kasi haba lang lalo yung video natin. Ito yung board na to, dinagdagan ko na ng output ito. Ito, meron na yan, tagwa 1 pair. Okay, kinumpleto ko na, binalik ko na yung transformer. Ito, nagbutas na nga sana ako dito. Nagbutas na nga sana ako. Yung pala, may sunog pala dito sa ilalim. Ito yung dinugtong natin. Ngayon, balik ko muna ito kasi hindi pa tayo tapos. Kapag maging working to, yung isang board pa, may problema pa to. Ito, nilagay ko lang sa dito. Putok yung dalawang output, dalawang fuse niyan. Sigurado may sira rin output na
na negative or positive yan.